us before we face the world of cyber. In terms of technology that gives us very easy life, technology like for example computer is now our necessity. It almost give our needs in just a matter of click. And also, almost of our information all we need is now on our way. But some of us are now already dependent on technology. And as a matter of fact, in terms of some people depends on the power of technology, there's such impact technology of every individual. Here's some of the featured interview about those impact of the youth and community. Magandang hapon sa inyong lahat, mga giliw naming mga manonood. Nandito po tayo ngayon upang kapanayamin ng isang mag-aaral tungkol sa impact para sa mga kabataan. It's either negative or positive sa buhay ng isang individual. Magandang hapon. Naganda po ako ng tatlong mga katanungan para sa iyo. Tungkol sa impact na it's either positive or negative sa buhay ng mga mag-aaral or kabataan. Ito, para sa iyo, ano yung mga negative impact na pwedeng mangyari sa buhay ng estudyante na dahilan is ICT? Para sa akin, ang mga estudyante, kaya sila pumupunta sa mga computer shop, dahil nag-search sila ng mga kanya-kanya nilang mga information para sa kanilang project, assignment, and dito na lang nila inaasa lahat-lahat ng kanilang mga ginagawa sa school. Kaya minsan lang tataas ng grade nila kasi yung mga nasa internet kasi, yun na yung mga work na pinaghandaan talaga, yung work na mataas na yung standard nun. Tapos, dahil sa ICT din, kaya maraming mga nabully na sa cybercrime. Maraming namamatay dahil lang sa computer na yon. Tapos, sa computer din, ginagawa itong libangan ng mga mag-aaral. Ginagawa nila pampalipas oras para lang lipas oras, pero nawi-waste lang yung time nila dito. Kaya marami na ngayon na kabataan na bumabagsak din dahil sa ICT. Number 2. Para sa iyo rin, ano naman yung mga positive impact? Positive impact, napapadali natin yung mga ginagawa natin, di ba? Kasi, magsa-search ka, may lalabas agad. Magsa-search ka, pwede mo nang ipasa agad without anything key. Sa simple click lang. Tapos yung mga establishment, kaya napapaganda kasi dahil sa computer. Diba? Dahil sa tulong ng ICT, makabagong teknolohiya. Yung pangatlo na, last na. Para sa iyo naman, bilang isang individual, paano mo mag-promote yung pagiging responsable sa paggamit ng technology? Para sa akin, magiging responsible ako kung gagamitin ko ito para sa mga bagay na makakatulong lang sa akin, hindi yung mawi-waste yung time ko, hindi yung dahil lang sa computer is babagsak ako, dahil lang sa computer is mabubuli ako. Dapat limit ko yung paggamit ko nun kasi hindi sa lahat ng bagay nandoon yung ICT na yun, ang computer na yun, para sa ating pamumuhay at kinabubuhay. Tapos, bilang estudyante kasi, kailangan na mag-isip muna tayo bago tayo pumunta dun sa mga computer. Kasi, di ba, sabi nga nila, mas magandang isipin mo muna yung mga bagay-bagay kaysa naman nire-rely mo yung sarili mo sa makabagong teknolohiya. Yun lang. At sa mga televiewer, sana mag-ingat tayo na sa lahat ng hakbang natin at sana maging responsable tayo at limit lang dapat yung pagpo-computer kasi baka isang araw dahil sa computer masira ang ating kinabukasan. Thank you. Yan, napakagandang katanungan. Maraming salamat, Miss Aren. Yun lamang po. Sa susunod ulit, mga kaibigan, paalam!